mga talent search hosts na mga next celebrities. Kung saan nakukuha yung mga next celebrities. Ano ba dapat talaga ang tingnan? Talent or looks? Naku. Smart. Kasi di ba meron yung mga tinatawag na talent search. So basically dapat talent. Pero yung mga artista search. Artista dapat. Artista. So, pero ano ba talaga? Dapat mangibabaw? Looks or talent? In the Philippines. Ay! Example, sa Starstruck. Ano ba dapat ang focus dapat ng kung sa tingin nyo, kung kayo kung halimbawa may botohan, kung boboto kayo, ano yung uunahin yung i-consider? Yung look nung celeb, yung hopeful or yung talent niya? Ako kasi pag sa artista, pag sa mga artista, dapat medyo pleasing yung kasi yung television or even the silver screen, visual medium yan eh. So dapat pleasing to the eyes yung makikita mo. Kasi yung talent minsan, pwede naman i-develop yun. Kumbaga, yung kung talented ka, pero, you know, medyo very limited yung pwede mong gawin. O, pag singer ka lang. Kung pwede ka naman sa mga teleserye, medyo pang-supporting lang yung ano mo, yung best friend. Kasi siyempre, star quality yung ano mo, hinahanap mo talaga. Yun. Pero, ikaw di ba meron kami scale lahat? Pero ikaw may scale ano sa'yo? Pero kasi di ba minsan, yung sa ibang may nanalo, sabihin na natin, may mga nanalo talaga na mukhang maganda naman talaga sa, let's say sa Starstruck, pero nasa na sila na. So, yung iba sinasabi na hindi naman kasi marunong market. Kaya nga, yung longevity talaga ng artista, hindi lang mukha, hindi lang talent. Dapat pareho. Projects, it's total packaging na yun. Ganun. Pero I think pag artista ang hinahanap mo, dapat talaga maganda ang rehearsal sa camera. Kasi maraming tao na maganda rin sa personal, like us. Pero, sorry Pero pagdating sa camera, iba. Diba? So, yun ang unang tinitignan dyan. Tapos, may ticket ka na kung artista search yan, your face. Yung talent, dinidevelop kaya may mga workshops, di ba? May mga project na later on, mag-blossom ka na lang di ba? Ang daming, like Mike Tan, di ba? Now, he's one of the most reliable actors. Pero, he had a very, very slow, kahit guwapo siya. Di ba? Alden, also. He didn't even make it to the top 14 finals. Diba? Pero look at where he is now because he has both. Ideally, it should be both. Pero more than the face, siguro yung learning curve ng tao kung mabilis. At saka, kung yung reality naman or yung talent search, kasi marami rin mga nanalo na hindi naman ganong sumikat din. Pero ang galing kumanta. Like singing contest, diba? Marami yan. Kasi minsan naman, malaking factor din yung voting ng text votes. Kasi so solely based sa talent yung tinitignan Kasi aminin natin, marami fan-based talaga. So yun. Charisma sa tao, sa tayo. Yung mga tayo ba, observation lang, yung mga Pinoy ba, ano bang parang kadalasan kasi minsan nauuna sa looks, no? Oo. Kumbaga may mga pag-aaral naman na yung mga sociologists talaga tayo, mga Pinoy, medyo physical yung kasi di ba kahit naman sa panliligaw, kunyari matataypan mo yung mga maski sa mga girls. Sa girls, ako na diba? Mapansin, gwapo siya di ba? Bago mo makilala ng gusto. Yung nakakaya naman sa sa voice. Sabi nga nila, masyadong mataas yung standard. GGSS nga kasi Filipino. Yung rin kasi, yung the way they set yung standard ng beauty sa Pilipinas. Ang taas. Dapat may ganitong certain na kapayatan, yung ilong, ganyan. Meron pa mga artista, di ba, nagpapabago ng chin. Kasi pag tinitignan mo lang sa TV, parang bitin. Di ba, may mga ganun-ganun. So, ang daming insecurity. Masyadong perfect. Tapos maraming talented na dito nanalo, nagkaroon ng chance. Pero mas sumikat sila abroad. Kasi, simply because of that standard of beauty na medyo
Mas appreciative yung mga foreigners sa talent. Pag narinig lang bumilit yung mga Pinoy sa mga singing contest. Charisse, di ba? Ano bawat Charisse and di ba? Lea Salonga. Kasi parang eto naman, sa Pilipinas kasi parang napaka-common ng maraming magaling kang kumanta. Kumbaga ngayon, magaling kang kumanta, pero ang daming katulad. So, importante pa rin yung X-Factor. So, ibig sabihin ng mga Filipino fans, mababaw talaga. Hindi sir. Mahilig sila mag-admire. Kasi naman. Hindi, kaya nga tanong ko eh. Sino ba yung nakablock? Sino ba yung nakablock na nakasalamin? Uy, baka sabihin na naman hindi binuksan tong dalawang peraso. Hindi sabihin mababaw yun. Pag merienda tayo. Kasi yung norm sa society na kailangan ganito, di ba? Tsaka, pangalawa, appreciative lang tayo sa magaganda, buwako. Nakaka-capture saan lang tulad si Melay, di ba sa PG? Tuwan-tuwa lang sa kanya yung mga tao. Pero di ba, meron namang mga instances talaga na sumisira dun sa Nora. Like Nora Honor. Diba? Dati mga uso nun, mestiza, eto, isang morena, maliit, na boom. Nag-stand out, no? Nag-stand out. So may mga instances na gano'n. But you know, Once in 2 decades. malaking bagay, the way your network or talent management arm or manager will package you. Kasi So packaging talaga. May mga hindi rin gwapo or maganda, pero pag binigyan mo ng magandang role, they right away fall in love with the character. And, halimbawa na lang, kung sa standard ng sobrang gwapong-gwapo, although nagwapuan ako sa kanya personally, si Daniel Padilla, diba? Siya yung typical Pinoy, na hindi maputi, hindi mestizo. Pero, di ba, ang grabe, ang daming baliw na baliw. Di ba, Risa? Una-una, aside from... Tapos umuburin ako. Aside from his charisma, yung pagkakapackage sa kanya, di ba? Sobra, yung image na bad boy, swagger. Sige pa, Risa. Isa ba example, si Empoy. Oo! Empoy. Dito, wala lang siya. Nadadaan-daanan lang siya minsan ng mga tao. Pero nung pumunta siya sa isang event sa abroad, sobrang nagbenta siya. Dami niyang fans. Dami na. Idol Empoy. Same with, sino yung lagi magkasama na singers? Si Pomoy na lang. Si Marcelito Pomoy, tsaka si Jovet. Ang dami nilang US tour mabenta sila doon. Oy, galing din sa mga talent search. Oo. Talaga. Pure talent. Pero teka, mga Pilipino rin sa abroad yung mga sinasabi yung mga sa mga. So ibig sabihin, yung mga Pilipino sa abroad mas appreciative sa talents than the Filipino fans here. Siguro rin kasi, malayo sila sa Pilipinas. Ako, That's the closest they can limited get. yung mga makikita nila in person. It brings them back to the Philippines. Pag nakita mo na may Pinoy na nag-perform Kahit sino pa siya. Tagalog, yung kinakanta, diba? Sila ni Miss Salud siya, di ba mabenta siya sa Las Vegas? Pero magaling din. Magaling talaga, magaling talaga. Siya talaga. Meron, pero mas talagang Swak talaga yung boses niya. parang inspiration sa mga hindi mag-win, pero super talented. Oo. Pero yung sabihin, kumbaga, kung nagsama ka ng Diyos ng kagandahan at talento at sinalo mo lahat, huwag na yun. Okay, congrats. Sino Sino yun? Ikaw na anak ng Diyos, di ba? So, sino yung sa tingin niyo yung ganun? May talent, saka may looks. Sarah Geronimo. Yeah. James Reid. Alden Richards. Pwede mag-ingat, Janela Salvador. John Lloyd. John John Lloyd. Cruz. Bea. Si Bea! Bea. Si Hindi, Bea. marami naman talaga. Hindi, at saka yung sa pagpapakete naman yung packaging na yan. Kasi halimbawa, si Regine, aminado siya, when she started, hindi She's not gano'n so pretty. ang itsura niya pa yan. Pero, di ba parang she was accused of parang undergoing parang surgery. Pero sabi niya, hindi dati lang po akong baduy. Na Napayat siya. Yes, so parang gano'n din. Actually si Sarah, di ba, mahiyain. Wow! Ngayon sobrang Oo, kasi hindi rin siguro niya napapackage yung sarili niya ng maayos. Eh ngayon, total performer. Kasi pag artista ka, dapat iniisip mo, hindi lang maganda ka or may talent ka. Pero dapat pag lumabas ka ng bahay, Artista ka. talagang
may wow factor ka. Yung as a whole kahit si Ann Curtis, makita mo yan na hindi naka-makeup. Ann Curtis, gaganon ka pa rin. Kasi artistahin talaga siya. Pero may factor din po yung siguro yung attitude nila. Yun. Yes! Gusto ko sabihin yun. Yung attitude. Attitude. Very good, Lynette. Very well said. Very well said. Hindi kasi diba, minsan ang daming rumors kaya sila nawawala ng career kasi nga, kasi ganito daw si ganyan, kasi nagwawala daw sa set, kasi yung mga nasususpend. Diba? Di ba may nanalo dati sa, well, hindi dati, nanalo talaga siya sa isang artista search, tapos for a time nawala. Nawala siya. Mahirap siya. Si James ba yun? Hindi, girl to. Girl. Tapos, ngayon naman, nagbalik na siya, may project na siya ulit. Pero, the reason why naging ganun, kasi yun nga, attitude. Kapamilya yun. Tapos meron din kapuso. Sa kapuso din. Naman, Oh. diba? Pero alam mo, kahit na may mga attitude ng ibang artista, sikat pa rin naman sila hanggang ngayon dahil parang tinatolerate din naman ng fans. Sir, Sir, may libre. May nalaw, sir. Kasi, ano sila mabenta sila sa mga tao. Crowd grower. Ano sila ng, malaking Asset investment sila. Asset sila sa network. Siguro na din, trait dito sa Philippines na speaking of reality shows, no, yung background din ng tao, nagiging hook din minsan na supportahan ng mga fans kasi parang si Laika, yung naawa or Kaya nanalo din sa samantala. So right timing, yung ba yung pwede natin i-advise dun sa mga hindi nabibigyan ng... So maghintay sila. hindi rin kasi mabigyan ka man ng right timing, you have to have yung talent, What it looks, takes to be a star. and yung X factor na sinasabi. And Attitude. First of all, ganito yun. Max, kasi naman star na star. Sige, kunin mo. Kapag pumasok ka ng reality search or artista search, no? Kailangan mo na talagang gumawa ng paraan para mag-stand out ka. Doon pa lang, you have to make every minute count. Kailangan i-market mo Oo, kailangan talagang the way, yung mga iba, gumagawa pa nga ng controversy, di ba? Para lang mapag-usapan at nasa radar sila ng tao. Doon pa lang, make every moment, every minute counts. Para, pag itong mga, kung sino mga nag-decide sa network, pipili ng mga artista o ikakas, syempre, ang ilalagay nila, yung nasa utak nila, pinag-usapan ng tao, di ba? Doon pa lang, dapat simulan na nila. Pagkatapos, of course, the fact na they're there, ibig sabihin, may talent sila or may itsura, yun lang naman yun, di ba? But how do you connect and how do you make the people like you or how do you make the press talk about you? Yun, dapat kailangan mo rin i-take into consideration yun. Tapos, pag meron ka nabigyan ka na ng chance, then you really have to give it your best. Di ba parang si James Reid, big winner siya, pero hindi Yes, naman he should agad-agad. Kasi hesitant din naman siya nung una na Hindi pa siya ganong career. mag-full blast. So later on, na-realize ko, And yun nga, tamang partner. Ayun, tamang susunod na project. yun, right project, right, timing. Yeah. Right partner. Pero question ko, yung mga dating artista, parang paano ba sila talagang tumagal na tumagal? longevity kasi pakikisama ko. Attitude yun. Tulad po ni Gloria Gloria Romero, Romero. na nakausap ni JP last week. Ito, totoo Eddie to Garcia. Maraming artista na kapag problema ka sa set, pinapatay ka talaga nila. Kasi if you're causing the delay, kung ikaw yung diba, patayin na lang natin, patayin. Ganon, gumaganon talaga sila. Okay, alam nyo na kayo pag yung mga natin tayo yung Yung mga bigla, Pero teka, hindi naman lahat. Isa pinakita naman. Isa parte ng Parte ng story. At isa ako yung pepsters namin. Kasi nga naman, bakit ang daming pwede sa role na yun na mas madaling kausapin, mas madaling katrabaho, bakit ka magtsatsaga sa ganun? Hindi, saka may mga chances din naman tulad nung may isang actress, di ba, doon sa isang TV show sa JV7. Ano siya, dapat sandali lang yung role niya doon Pero nakagawa ng marka agad dun sa So, in-extend yung niya, yung Sino ba yan? Pwede na mo Si Gina Ortega. si Gina. Dapat sandali lang talaga yung role niya ron, di ba? Sa Rich Man's Daughter. Sa Rich Man's Daughter. Pero in-stretch kasi nagkamarka Pag natandaan ka or nakagawa ka ng isang performance na talagang naka-apekto sa napakaraming fans sa tao,
yung mismo yung mga writers and producers, sila mismo gagawa ng paraan para mas tumagal ka pa dun sa show. Eugene Domingo. Isa pa siya, di ba? Oo, yes. The longest Eugene time Domingo din. support. Tapos biglang... Kimi Dora. Sino ba yung mga pinatay na Magsusugal- characters? Magsusugal ang producer sa'yo once na makita you have yung ingredients na yun. It's up to you. Talent. To live up to their talent. To live up to their... Na hindi mo i-break yung trust nila. Through nagbibigay sa pamamagitan ng pakita ng talent mo. And huwag ka mag-attitude. Kasi hindi, simula pa lang ngayon eh. Halimbawa, starstruck, pupunta ka ng press con ha. Iba kasi yung mga dating artista na talagang na-train or hindi man na-train, alam mo na genuine, no? Parang, Meron kayo. Hindi, going back. Medyo segue ko. Meron naman yung super PR sa mga press ko, no? Kaya, yung grabe ko mambate, pero parang hindi ka kilala. Hindi ka naman kilala yung pangalan. Next time na magkita kayo, hello po ako. Hindi ba nag-meet tayo before? Alam mo yung mga kagaya ni Alden. Si Alden kasi one of those few people na First name kapag basis siya. first time ka niya nakita, the next time he will see you. Ganun, di ba? Kahit si Sarah Geronimo actually, ganun siya. Hindi naman lahat, pero may mga instances na nakikilala. So, kasi they should really make a friend out of out of the fans and out of the press people. Kasi, kung sa simula pa lang, hindi mo gagamitin yung mga factors na that would help you. Mas stuck ka na dun. Kaya tingnan mo ang daming reality shows. Ang konti ng growth, parang yung umangat. Konti. So, dapat din ng mga artistang to, yung tamang pakikisama sa press or sa media, dapat sa mga katrabaho nila. Matutunan nila. Hindi yung dahil sinabi lang, kailangan maging friendly ka. Hindi, kasi dapat genuine yung pakikisama nila. Kasi sila yung mga artista, this year sikat ka, the next year wala ka na. Pero yung mga writers nasa media, nandyan lang sila. Forever silang nandyan. Tanong mo kay na Lorenzo. Di ba? May forever para sa mga press and media. Pero yung mga artista talagang kailangan isip-isip din sila. They should have the right PR attitude o pakikisama sa mga writers or sa press or sa media. Hindi tayo sa fans. Lalo na sa fans. Sa fans. They should be, maano sila sa fans, hindi yung dahil kailangan ng nilang gawin yung makisama dahil kailangan nilang bumenta. Kasi sa tagal natin sa showbiz pare. Okay. Hindi, totoo naman. We've been in the business for 20 years. Ang dami na namin na-meet ng mga artista. Ang dami na namin side stories o mga sikretong alam about artist na magtataka ko bakit ganun yung ka-popular pa rin. Tapos yung iba, wala na. Pero alam mo talaga kung yung isang artista malayo ang mararating. Kasi sa mga sinasabi ng mga tao na kapaligid sa kanila, not only the press, kundi yung mga handlers nila, yung managers nila. So, yun. Sana grabe yung yan. ibang artista, ganun eh. Oo. Totoo ka dapat. Si Vilma. Yes. Diba? Grabe si Vilma pag nakita mo yan. Hi. Wow, kaliga mo lang, Vilma. No, pati si Sharon. Wow, kaliga mo si Sharon. No. Ay, naku. Kahit si Nora Honor, di ba? Si Roman, di ba? Parang, iba eh. May hiwalay mo talaga sila. It's not because they know how to play the game, but ganun talaga sila yung... Actually, yung press ko nung Starstruck, yung Final 14, lahat ng mga veteranong reporters andun, ang kulang lang talaga nilang sinabi. Kilalanin nyo lahat ng mga mukha ng reporters na to. Kasi makakasalubong nyo to pagdating ng araw. At baka hindi nyo naman makakilala. Kasi yung iba, yun na nga, pagkaharap ka ngayon, kilala ka. Pero the next time makasalubong mo sa kalye o sa mall, hindi ka na nila kilala. Maraming ganyan. Diba maraming ganyan? Si ba yan? Pero si Ate Gay at saka si kaliga? Ate.
Pagka sa Ate B, Yes ba? nakakakilala talaga sila. Oo, grabe. Pinahag pa ng Jen. Kilala po nila si Sir Romel. Yung parang special treatment mo palagi pag nakikita ka. Oh. Iba yung Grabe yung PR talaga yung Vilma. So, tinatawag ka niya by first name. Yan si Sharon din. Si Robin sa kasi Angel, Opo. sa akin lang, personal ko lang. Yung pag si Angel, pag magkikita kami, kahit matagal din kita, tapos Angel of sa ABS-CBN, yayakap, alam mo yung yayakap na ano, yung Totoo. sincere, totoo. Si Robin, minsan may mga, Yayakap may din mga, kayo. hindi naman, may mga story. I-share niya po dun sa ibang reporter kung paano kami nag-meet, kung ano yung mga kwentuhan namin doon, i-share niya po doon. Ibig sabihin, pag yung nakagawa ka ng relationship, na yung friendly relationship with sa mga artista, or ikaw, artista ka, nakagawa ka ng relationship sa ano, ma-appreciate yun nung reporter doon sa mga artista na yun na nakagawa ng ganung klaseng relationship. Yung, ano, kasi hindi naman lahat ng mga nasa press, yung after Scoop sa scoop, hungry. o scoop hungry. Minsan, pagtatapatan mo niya ng sikreto, hanggang sa kamatayan nila, hindi nila i-reveal. Sa tandaan ng mga artista o yung mga fans nila, mas maraming mga sekreto artista na hindi lumalabas. Kasi kung ano yung nakikita nyo, Yes. Yeah. kung ano yung nakikita nyo ngayon, maraming nasa likod niya na hindi nyo alam, na hindi nilalabas ng press. Kasi Kaibigan. loyalty doon sa maaaring sa artista mismo o sa mga handlers nila, sa mga network na pinagpapaguhan nila. Pero once na lumabas yung mga yan, Goodbye. Goodbye hindi career. nyo, Bye-bye show. hindi nyo akalain na bakit ko yung nangaan yan eh, ganun ang pala yung Oh. So yun, looks, talent, Right timing, yung pakikisama. sa attitude kasama dyan yung professionalism. Oh, Dapat professionalism. early. Yes. Kasi ang daming mga baguhan ngayon, darating sila ng late na late. Parang ang gulo. Ayan. Si Miss Gloria Romero, parang happy siya sa mga nakakatabang niyang teen stars kasi ano ang tawag dito? Lagi parang on time, tas professional daw. And then may nagsabi din sa akin before na kahit gano'ng kadami yung fans mo, if you're not kind with the production people at hindi ka nila kinuha, goodbye ka na. Kaligaw mo, Gloria. Pero ang daming artistang, di ba, na issue sa ganyan. Yung hindi namamit silang fans. Yung, alam mo yun, kasi tapos ang rason nila pagod or puyat, may Ay, alam sakit. mo Di ba ako parang, hindi. Pag parang- artist ako, hindi ko gagawin yun. Diba? Dapat, dapat talaga Picture nga po, Miss you owe it to them eh. Kahit napagod ka, hello, you're earning millions. Isang smile mo lang, di ba dapat? Hindi naman mahirap kumite. Bakit? Why wouldn't you pause for an autograph or a picture? Kasi, alam mo, nakakatuwa dyan. Parang si Richard Yap, nung very private yan, reserved pa nga yan eh. Tapos kumakain siya, ang daming, hindi niya matapos-tapos yung food niya dahil ang daming nagpapapicture. Dami nag-aabang or... Pero smile lang siya. To think na sinasabi na suplado siya, di ba? Pero kasi, nung natanong namin siya sa interview, sabi niya, bakit ko naman hihindian yung mga ganun? Eh, kaya nga dahil sa kanila. Kaya ako nandiyan. Nag-artista siya. So, maliit na bagay actually yun. Kaya pag magrereklamo ka na pagod ka, sasabihin ng handler, wala puya-puya, walang tulog. Parang, or siguro kung malabo ang mata niya, baka pwede pa. Pero dapat totoong malabo ang mata niya. Pero kung yung pagod lang or puyat, ano lang ba yung ningiti ka at pa-picture? Parang it wouldn't take 1 minute. Yung iba nga lang, kaway nga lang kayo, di ba? Kasi you're being paid to do that eh. Meron pa sa ahensya dati, pag nagtatanong ako, magkano po, halimbawa si ganitong artista, mag-wave. That's 200,000 ha. Mag-wave lang. So I don't think, ewan ko para sa akin, Ang laki maliit ng na bayad bagay sa kanila. yun para gawin mo sa fans na who put you to that in stature. So, yun, basta, ang ano natin, ang importante ang talent, pero importante rin looks. Tapos dapat may kasamang attitude. Right attitude lang, hindi lang. Yung Basta attitude. Right attitude. Kasi medyo negative yung connotation ng ano eh. Nag-attitude. Right attitude, right timing, Professionally. yung tulong ng mga network, type project, mga ganyan. So, maraming actually factors na kailangan para sumikat sa artista. Pero yun, ang pinaka-basic looks sa talent, mas maganda kung pareho nasa iyo. Kasi kung kulang yung isa, medyo Hindi ka rin tatagal. Oo, malaki yung pupunuan mong
tawag doon, malaki yung tatrabahuin mo pa para ma-achieve ko ano yung gusto mo sa career mo. Correct. Ayun na. Yun na.